Okay, mga Lodi, no? Bibigyan natin ng kasagutan yung mga madalas na tinatanong ng mga subscribers natin, no? Ang mga nagko-comment sa atin kung ano ba yung kaya nilista ko na para hindi ko na makalimutan, no? So, laging tinatanong welding cable, no? Gaano ba kahaba ang kaya ng mga makina na to, inverter, no? Then extension wire, kung ano ba ang extension na po pwede, no? O pwede ba sa outlet, no? Baka may nagsabi na gusto sanang bumili ng Hercules, kaya lang natatakot baka piki ang mabili dahil mahal, no? At may nagtanong din sa atin kung nag-overheat ba to ang mga to. So, yan ay sagutin na natin dito, no? So, meron tayong 4 na welding machine dito na puro inverter, no? Dalawang Hercules, isang contender, saka isang ProKip. So, lahat ito ay nagamit na natin at subok na tong mga to, no? So, unahin natin yung yung baka piki daw, piki, no? Ito binili natin tong luma na to sa Baguio. Sa online ito natin binili, no, sa Shopee. At ito naman ay nabili natin sa Imos, no? Imos ang store. Sa Lazada naman galing ito. So ito, binuksan ko na itong mga to para hindi na tayo magtagal, no? Tagal lang natin yung cover. Okay. Ito isa. Okay. Focus muna tayo dito sa dito sa dalawang Hercules. So tingnan natin kung parehas. So yan, parehas na parehas, no? Dito sa ibabaw, kung anong meron dito sa kabila, siya rin ang meron dito sa kabila. Pero kung lang, no? Madumi na ito, nalinisan na natin to dahil ito ginawa natin, no? Tingnan nyo, palit iba na yung kable niya. So kung ano yung baba na lang kaya natin. Maluwag. So tabihin natin. Sa mga nag-alala, baka mabili nyo ay piki. So mas maigi pa para maliwanag yan. Ilinis natin, hanginan natin. Panas mo ng side. Okay. So ayan, medyo malinis na mga lodi, no? So tingnan nyo na lang. Kayo na bahala kung kung parehas ba. So ayan, no? Para sa akin, no, parehas sila mga lodi, no? Walang pinagkaiba. Kung anong meron sa kabila, siya rin meron sa kabila. So, tingnan natin to para kahit ako ngayon ko lang din to binuksan tong huli nating binili, no? Pareho to sa online natin binili. So ayan, no? Sa mga nag-alala kung baka mabili nyo ay peke, no? So siguro naman wala pa naman peke nito. So okay, no? Ayan, nasagot na natin yung ang katanungan nyo kung piki ba baka piki ang mabili nyo. At same time, meron din gustong makita ang lamang loob nitong ng Hercules. So ito na.
Ipakita na natin sa inyo ng ano, ng malapitan. So ganyan karami yung pyesa ni Hercules, no. So ayan. Yan yung makulit na laging nagsasabi kung ano, baka Lodi, pwede naman makita yung loob. So ayan. Ayan yung loob. Ito tayo. So okay, no? Parehas na parehas. O, walang pinakaiba. O ayan na. Ano na? Nasagot na natin yung ano nyo. Then meron pang gustong makita ang loob ni Prokip. So tingnan natin si Prokip. Charan. Anak ng titingnan, madumi din. So linisin natin ulit ito, no? Post ko lang sandali mga Lodi, ha. So mga Lodi, no, ito na. Ito yung laman loob ni Prokip. No, ngayon ko lang din to nabuksan mga Lodi yung loob niya. Simula ng binili natin. So mga Lodi, ha, hindi ako technician, kaya hindi ko may paliwanag sa inyo kung ano yung mga andi dito sa loob. Kayo na ang bahala. Basta ipakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob niya, dahil yan lang naman ang gusto nyong makita, no? Baw. Sa gilid. Kayo na ang bahala dyan. At siyempre bubuksan din natin to si contender. Okay, then i-compare natin itong mga to, no, kung sino ang the best na quality yung loob. So ito si contender din, kabilang side lang, isa lang ang board niya. So yan, mabuti pa ibaba natin tong isa dahil parehas lang naman tong ano na to, nakita nyo naman na. Parehas ang loob. So nawala na yung agam-agam nyo na baka picky yung mabili nyo. So then i-compare natin yung loob nila, no. Ganoon na lang natin para at least parehas, no? Parehas nyong makita. Okay, so kayo na ang humusga. So unang tingin pa lang ay itong si Prokip ay mas lamang na dito kay contender, pero mas lamang sa kanila lahat sa kanila si Hercules, no. Si Prokip pala ay 500 amperes. Yan, 500 amperes siya. At si contender ay 300 amperes. So ito yung laman. Ito wala dito sa likod. Ito lang ang laman ni contender, no. So pareha silang meron isa to. Meron dito isa. Kapasitor ni contender ay 3. Mataba pero medyo mixi. Ang kapasitor ni Prokip ay 4. Mahaba siya pero payat, no, payat. Ang kapasitor ni Hercules ay 1 to 6. Din yung ganito niya, hindi ko alam kung ano yan. Ito may dalawa dito at isa doon, so bali 3. So bali maliliit lang ito pero 3. So kung dito naman ito to. Hindi ko alam kung anong tawag nyo dyan. So dito meron siyang 3. Kung isasama natin to, meron siyang 5 dito. Sa kabila 5 din. So 10.
Ang kay saan ba dito yung kay contender. Si contender. Ito ba yun? Parehas ba sila? Ito lang yata eh. Yan. Tsaka itong maliliit na to. Okay. Yung kay kay contender ay kay Hercules 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sa kabila 16 din. So 32. So maliwanag, no? Mas maraming laman ito i-compare dito sa dalawa na to. Okay, no? So take note, ito 500, 300, ito si Hercules ay 200 lamang. So ayan na ha, nakita nyo na kung ano yung pinagkaiba niya. So ito si contender, mas kokonti ang laman, mas maraming laman ito si Pro-Keep. Ngayon sa presyo, ito silang dalawa, si contender at si Pro-Keep, halos parehas yung presyo nila. 6,500 pataas ang presyo nito ng bawat isa. Si Hercules ay 12,500 yung una kong nabili, yung galing Baguio. Itong galing Imus ay halos 14,000, no, ang halaga niya. Okay, ayan. Ano pa ba? So sagot na natin yung laman loob nila, no? Yung yan, yung dalawang yan kung baka peke ang mabili. So ang tanong kung nag-overheat ba? So ito si Hercules ay minsan na itong nag-overheat. Ito nagkulay red to, din tumigil, no? So kadahilanan dahil ang kuryente ay masyadong mahina, no? Yan ang ingatan nyo mga lodi. Kapag sobrang baba talaga ng kuryente o hindi niya kayang supplyan, ay isang cause yun na kung bakit siya nag-overheat. Pero so far gumagana pa naman, after makapagpahinga ay pwede na uli. Then ito si Pro-Keep, hindi pa to namin napag-overheat dahil tinesting namin to, medyo hindi kami nasayahan sa kanyang performance, kaya ginamit lang namin ito pang fabrication. So ginamit ito pang full weld, pero limitado ang oras, no? Ngayon sa Bataan, susubukan namin yan kung ilang kilo ang kanyang ubusin, no, bago siya umusok. Total ito bayad naman na. So si Pro-Keep, no, abang-abangan nyo. Testingin natin to sa Bataan kung ilang kilo ang kanyang maubos bago mag-overheat. So ito si contender ay maraming beses na ito nag-overheat, kasi ito kung lang to siya, no? Tutuusin ay nakalagay naman dito sa kanyang specification ay 60% lang talaga siya, no? 60% duty cycle lang siya. So ibig sabihin hindi siya pwedeng sagarin, no? At ang totoong kapasidad niya lang yung max output current, pero yung rated niya ay ano lang to, 20 to 240 amperes lang. So dapat hindi ka na nag-i-exceed ng 240 amperes, no? At siyempre kung 60% lang siya, ibig sabihin hindi mo talaga pwede siyang ibabad ng matagal sa pagpo-full weld. So kita naman sa kanyang pesa, at ito ay maraming beses nag-overheat. At ito na nga, ito nakita niyo yung kulay itim na yan, yan na yung nasunog, no? Si contender ay sa kasawing palad ay namatay na, namahinga na, no? Dalawa parehas sila na. At isang ano pala nito, isang dahilan nito ng kanyang pagkakasunog ay yung mahina na supply ng kuryente,
No, yan ang ingatan nyo pagka mga inverter, hanggat maaari kung hindi umabot ng 180 volts ang inyong kuryente o hindi man lang umabot ng 200 volts ay huwag nyo nang isapalaran at yan ay madidisgrasya. Okay, so nag-overheat tong mga to. Lahat naman yan mag-overheat kung sobra-sobra kayo sa gamit. Ito, hindi pa to napasobrahan ng gamit talaga ng sabihin natin na beyond sa kanyang limitation. Po si contender ay inabot niya na yung kanyang buhay, no? Okay, so yan, nag-overheat ang mga yan, mga lodi. Huwag kayong pakatiwala dyan, lalo kung mahina ang kuryente, mag-overheat yan. Okay, so, nang tanong pa dyan kung pwede ba sa outlet. No, pwede mga lodi sa regular outlet. Make sure lang na yung ano nyo, yung saksakan nyo ay ang laman yan ay number 12. No. Pwede. Sa mga ganito, pwede yan. Pwede nyo isaksak. Pero wag naman kayong mag-full build ng 2 oras dyan. Masusunog din yan. Kasi yung mga outlet natin ay hindi yan heavy duty. No, kung gusto nyo gumamit ng heavy duty ay mamaya may pakita ko sa inyo. At huwag kayo gagamit ng ganitong mga extension. So hindi obra to. Malulusaw ka agad yan. At ganito kalaking wire, no? Malulusaw dito, number 16 lang to. Okay, no? Nasagot na natin. Ang huli ay yung extension wire, kung gaano kalaki, at yung welding cable. So, okay, no? Labas tayo. Nandito na, nakahanda yung mga kwan. So, mga lodi, no, meron pa tayong isang container dito na bumigay na rin to. Hindi pa rin natin nakita kung anong niyang cause ng bakit umayaw na siya. So, ito mga lodi, kung gusto nyong walang overheat, itong welding machine. No, kung sino may gusto diyan, comment na kayo. For sale na yan. At sobrang bigat niyan, baga hindi natin basta-basta madala kung saan-saan. Yan, walang overheat niyan. Kaya lang nagsasabog ng kontador niyan. So, dito tayo. Sa welding cable, kung gaano kahaba ang ginagamit namin. So, ito, meron tayong 40 meters. 40 meters to. Merong 30 meters. May 25. May 15. At meron tayong 10 meters na pangdugtong kung sakasakali. Yung lahat yung ginagamit. So, madalas ginagamit pagka cover court, ito yung 40 meters to. 40 meters yan. Yan ang ginagamit namin, tsaka ito. So, ayan, nakita nyo na kung gaano kahaba yung kable natin. So, ito naman yung mga ground yan. Sa extension, ito ang ginagamit namin extension. So, ito, number 12 na royal cord. So, ang saksakan, ang tatak ay Eagle, no? Heavy duty. So, yan lang ang pwede nyo gamitin. Huwag na yung ibang brand na sisira yon. Extension ang ginagamit, number 10, 75 meters, isang rolyo. Number 12, 75 meters, isang rolyo. At number 10, na 75 meters din yan, isang rolyo. 150 meters to. Pero siyempre dublihin mo, kaya 75 meters na lang siya. So ayan yung mga ginagamit namin na welding cable, saka extension, no? So baka nagtaka kayo, bakit naka-prepare na yung mga yan, kasi dadalhin namin yan sa Bataan. May trabaho kami sa Bataan. So ito, welding machine na hindi nag-overheat. Ito, hindi nyo kayang ipa-overheat yan. Ang mangyayari dyan kapag residential yung pagkakabitan nyo, yung kanyang service drop ay number 6. Yung service drop sa residential, pagka matagal na, mga 3 oras yung ginagamit pag full weld yan, kung hindi yung kontador ang sumabog, mapuputol yung service drop. So special ang ano nito, ang pag dinadala namin to sa court ay nagpapakabit kami ng special lightning, no? Ang service drop na ginagamit yan ay number 2, tsaka heavy duty na kontador, no? May mailbox na pagka yan ang dinadala namin.
Pero yan walang overheat yan. Kahit na sabihin mong 150 volts na lang yung kuryente sa hina, makapag full weld pa kayo dyan. Okay, no, mga lodi, no, siguro naman ay nasagot ko na yung mga katanungan yung madalas na tinatanong sa atin. At ayan, nakakita nyo na, no. So, mga hindi pa nakapanood ng unang video natin dito sa mga welding machine na to ay balikan nyo na lang, no. May nauna akong video dito. So, okay, no. Ngayon, kung saan yung i-recommended ko sa inyo, siyempre, dito na tayo sa subok na, no. Dito kay Hercules, no. Di baling mahal, pero sureball naman kayo dyan, no. Kung mag-i-imbes kayo ng welding machine, wag na yung mga fancy equipment, no. At yun hindi nyo masusulit yung pera nyo. Yung mga dito daw, tingnan natin, no. So, ang rated nito ay industrial na. Industrial na. Kaya kung ako sa inyo, doon na kayo mag-imbes sa magandang klase. So, bili kayo na tig 225. Siguro maka-apat kayo na welding machine na 25. Isa pa lang nitong Hercules, no. Kaya kung may budget, doon na kayo sa magandang klase. Pero itong magandang klase din naman to. Itong Contender, tsaka itong si Prokip. Okay din naman, no, so far, kasi tumagal naman siya sa amin. Masubukan pa ito sa Bataan. Okay, mga lodi, kung nagustuhan nyo yung video natin ay paki-subscribe mga lodi at paki-share na lang mga lodi. Okay. Okay, mga lodi, no. Nasaraduhan na natin to. Tapos na yung natin, pagbibigay sa inyo ng kaliwanagan sa mga katanungan nyo, no. At ito ready for next na trabaho na naman natin, no. Medyo dadayo tayo. Mga lodi, no, kung ako ang tatanungin nyo, so actually hindi baka sabihin nyo ay bayad ito ni Powercraft, no. Hindi ito bayad ni Powercraft. Ang totoo lang talaga ay matagal ko nang tinatangkilik yung produkto ni equipment ni Powercraft, no. Sa katunayan yan, ito nga, para masabing talagang fan tayo ni Powercraft. So nakita nyo yan, Powercraft ang kauna-unahang nabili kong automatic welding mask, no. Si Powercraft ay talagang mahal. Sa panahon nung binili ko ito ay mahal talaga siya sa ikumpara sa iba. Pero kita mo naman, galing pa ako nito ng TISDA, no. Ayan, TISDA pa to. So ito yung ginamit ko nung nag-aaral ako sa TISDA. So yan yung para lang talaga tayo ni Powercraft at talaga namang maganda talaga yung kanilang produkto. At siyempre pa ito nga, no, binili nating host ng acetylene ay Powercraft din, no. Dahil may nakita ako nito na gumagamit ng hose, sabi matibay daw, kaya sinubukan natin. So Powercraft din yung binili natin dahil isasabak nga natin to sa malayuan. So baka Powercraft, baka naman, no. Yun ang mga lodi, no. Kaya ko sinasabing maganda yung ganitong welding machine, no. Hindi sa ito ay bayad ni Powercraft, no. Talagang sadyang maganda lang talaga ang nila, ang kanilang produkto, no. Yung mga equipment nila ay magandang klase at yan ay nasubukan na natin. Alright, mga lodi, no. Pa-subscribe na lang ako, mga lodi, sa channel namin at paki-like and share na lang din para mas marami ang nakapanood, no. Hindi pa naman tayo ganong kasikat, mga lodi, na
vlogger para sponsoran ng isang brand ng equipment. Kaya sa akin lang, no, kung ano yung nagamit ko na, nasubok na, siyempre isi-share ko rin sa inyo para kahit papaano may guide kayo. Okay? At sa huli, no, in fairness kay Prokip, no, Prokip, abang-abangan mo lang at susubukan namin to sa Bataan. Pagka tumagal ito ng matapos yung isang covered court na hindi ka magkaroon ng aberya, so ire-recommenda na kita para kahit papaano masubukan din ng mga iba nating kasamahan na sa trabaho ng pag welding works, no, para masubukan ka rin ng iba. So subukan muna kita, no, ng isang covered court, ibanat kita ng bagbagan kagaya nitong Hercules. Okay?